Nasaan ang mga patay? Ano ang nangyayari sa atin kapag tayo ay namatay? Gumagala-gala ba ang kaluluwa? Ito ang mga tanong na pinag-iisipan ng mga tao sa loob ng libu-libong taon na. Mahalagang tanong ang mga ito. Sino man tayo o saan man tayo nakatira, nasasangkot tayong lahat sa sagot sa mga tanong na ito. Lahat tayo ay namamatay. Ang sabi ng matalinong si Haring Solomon, batid ng mga buhay na sila ay mamamatay. Sinisikap nating mabuhay ng mas mahaba hanggat maaari. Gayunman, iniisip pa rin natin kung ano ang mangyayari sa atin kapag namatay tayo. Kapag namatay ang ating mga mahal sa buhay, nagdadalamhati tayo at maaaring maitanong natin, ano na kaya ang nangyayari sa kanila? Nagdurusa ba sila? Binabantayan kaya nila tayo? Matutulungan ba natin sila? Makikita pa kaya natin silang muli? Iba-iba ang sagot ng mga relihiyon sa daigdig sa mga tanong na ito. Itinuturo ng ilan na kung mabuti ka, pupunta ka sa langit. Pero kung masama ka, masusunog ka sa isang pahirapang dako. Itinuturo naman ng ibang relihiyon na sa kamatayan, nagtutungo ang mga tao sa daigdig ng mga espiritu upang makasama ang kanilang mga ninuno. Itinuturo pa ng ibang relihiyon na nagtutungo ang mga namatay sa daigdig ng mga patay upang hatulan at pagkatapos ay sumasailalim sa reinkarnasyon o muling pagsilang sa ibang katawan. Ang lahat ng gayong mga turo ng relihiyon ay may iisang saligang ideya na may bahagi raw sa ating katawan na nananatiling buhay pagkamatay ng pisikal na katawan. Ayon sa halos lahat ng relihiyon noon at ngayon, waring nabubuhay raw tayo magpakailanman, taglay ang kakayahang makakita, makarinig at mag-isip. Pero paano mangyayari yan? Ang ating mga pandama, pati na ang ating mga kaisipan, ay nakadepende lahat sa paggana ng ating utak. Sa kamatayan, hindi na gumagana ang utak. Ang ating mga alaala, damdamin at pandama ay hindi na patuloy na gumagana sa ganang sarili nito sa isang misteryosong paraan. Nawawala na ang mga ito kapag namatay na ang ating utak. Ang nangyayari sa kamatayan ay hindi misteryo sa ating maylalang. Alam niya ang katotohanan at ipinaliwanag niya sa kanyang salita, ang Biblia, ang kalagayan ng mga patay. Ganito ang maliwanag na turo nito. Kapag namatay ang isang tao, hindi na siya umiiral. Ang kamatayan ay kabaligtaran ng buhay. Ang patay ay hindi nakakakita o nakaririnig o nakapag-iisip. Walang anumang bahagi natin ang nananatiling buhay pagkamatay ng katawan. Wala tayong immortal na kaluluwa o espiritu. Matapos maobserbahan ni Solomon na alam ng mga buhay na sila ay mamamatay, sumulat siya, walang alam ang mga patay. Pagkatapos ay pinalawak niya ang saligang katotohanan iyan sa pagsasabing hindi kaya ng mga patay na umibig, ni mapuot man, at na walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan. Sa katulad na paraan, sinasabi ng awit 146:4 na kapag namatay ang isang tao, maglalaho ang kanyang pag-iisip. Tayo ay mortal at hindi nananatiling buhay pagkamatay ng ating katawan. Ang buhay na tinatamasa natin ay kagaya ng apoy sa kandila. Kapag pinatay ang apoy, hindi ito napunta sa kung saan. Hindi na ito umiiral. Nagsalita si Jesucristo tungkol sa kalagayan ng mga patay. Binanggit niya ito nang mamatay ang taong kilalang kilala niya, si Lazaro. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, si Lazaro na ating kaibigan ay namamahinga. Inakala ng mga alagad na ang ibig sabihin ni Jesus ay natutulog lamang si Lazaro para gumaling sa pagkakasakit. Ganito ang paliwanag ni Jesus, si Lazaro ay namatay. Pansinin na inihambing ni Jesus ang kamatayan sa pamamahinga at pagtulog. Si Lazaro ay wala sa langit, ni sa nag-aapoy na impyerno. Hindi niya nakasama ang mga anghel o ang kanyang mga ninuno. Si Lazaro ay hindi ipinanganak muli na ibang tao. Siya ay namamahinga na sa kamatayan na parang natutulog ng napakahimbing. Inihahalin tulad din ng iba pang teksto ang kamatayan sa pagtulog. Halimbawa, nang pagbabatuhin ng alagad na si Esteban hanggang sa mamatay, sinabi ng Biblia na siya ay natulog. Sa katulad na paraan, sumulat si Apostol Pablo hinggil sa ilan noong panahon niya na natulog na sa kamatayan. Nakaaaliw ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga patay. Gaya ng nakita na natin, hindi dumaranas ng kirot o pighati ang mga patay.
walang dahilan para matakot sa kanila. Dahil hindi naman nila tayo kayang saktan. Hindi nila kailangan ang ating tulong at hindi nila tayo kayang tulungan. Hindi natin sila makakausap at hindi nila tayo makakausap. Maraming leader ng relihiyon ang may kabulaanang nag-aangkin na kaya nilang tulungan ang mga namatay na at binibigyan naman sila ng pera ng mga taong naniniwala sa kanila. Ngunit ang pagkaalam ng katotohanan ay nagsasanggalang sa atin mula sa panlilinlang ng mga nagtuturo ng gayong mga kasinungalingan. Magkatugma ba ang itinuturo ng iyong relihiyon at ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga patay? Ang karamihan ay hindi. Bakit? Dahil naimpluwensyahan ni Satanas ang kanilang mga turo. Ginagamit niya ang huwad na relihiyon upang papaniwalain ang mga tao na pagkamatay ng kanilang katawan, patuloy silang mabubuhay sa daigdig ng mga espiritu. Isa itong kasinungalingan na isinasama ni Satanas sa iba pang kasinungalingan upang ilayo ang mga tao sa Diyos. Paano? Itinuturo ng ilang relihiyon na kung masama ang isang tao, magtutungo siya sa isang lugar ng maapoy na pagpapahirap upang magdusa roon magpakailanman pagkamatay niya. Hindi nagpaparangal sa Diyos ang turong ito. Si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig at hindi niya pahihirapan ang mga tao sa ganitong paraan. Ano kaya ang madarama mo sa isang tao na pinarurusahan ng isang masuwaying bata sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamay nito sa apoy? Igagalang mo ba ang ganitong tao? Sa katunayan, gugustuhin mo bang makilala man lamang siya? Tiyak na hindi. Malamang naiisipin mong napakalupit niya. Gayunman, gusto ni Satanas na maniwala tayo na pinahihirapan ni Jehovah ang mga tao sa apoy magpakailanman sa loob ng di mabilang na bilyon-bilyong taon. Ginagamit din ni Satanas ang ilang relihiyon para ituro na pagkamatay, ang mga tao ay nagiging mga espiritu na dapat igalang at parangalan ng mga nabubuhay. Ayon sa turong ito, ang espiritu ng mga patay ay maaaring maging makapangyarihang mga kaibigan o nakakatakot na mga kaaway. Maraming taong naniniwala sa kasinungalingang ito. Kinatatakutan nila ang mga patay at pinararangalan at sinasamba ang mga ito. Sa kabaligtaran, itinuturo ng Biblia na natutulog ang mga patay at ang nararapat lamang na sambahin ay ang tunay na Diyos, si Jehovah, na ating maylalang at tagapaglaan. Ang pagkaalam ng katotohanan tungkol sa mga patay ay nagsasanggalang sa iyo upang hindi ka mailigaw ng relihiyosong mga kasinungalingan. Tumutulong din ito sa iyo na maunawaan ang iba pang mga turo sa Biblia. Halimbawa, nang maunawaan mo na ang mga tao ay hindi nagtutungo sa daigdig ng mga espiritu sa kamatayan, nagkaroon ng tunay na kahulugan sa iyo ang pangakong buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa.